Ready na ba kayo? Ready na sila? Ready na rin ang ating panauhing pandangal. Siyempre, ang ating guest speaker for today, for tonight's Parish Lenten Recollection. Nais kong ipakilala sa inyo, ang ating recollection master sa gabing ito ay ang aking spiritual director sa seminaryo. Bukod doon, siya'y aking teacher. Teacher yan. Ha? Kaya nagtatanong din po yan. No? Gaya ko, pagka mayroong recitation, no? Mapapansin nyo, hindi yan nakakaantok na teacher. At malalaman nyo mamaya kung bakit. At bukod sa spiritual director at ang aking teacher, itong ating recollection master ay ang pari. No? Pari naniwala na pwede ako maging pari. Father John. No? Walang iba, palakpakan natin ang kura paroko ng ng San Juan de Pomoceno Parish sa Malibay, Pasay. Walang iba, aking spiritual director, Reverend Father John Baro. Magsitayo tayong lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, naway hindi lamang basta ang puso namin tumanggap ng mga salita, kundi mabuo ito at mahubog kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na hubugin ng mga salita at maghubog ng puso sa pamamagitan ng aming salita. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo pong lahat. Sa interaksyon at sa mga ugnayan natin, sa mga gawain natin dito sa simbahan, simple lang. Simpleng pagpunta ng isang altar server sa simbahan, simpleng barkadahan, pero pag uwi mo, dala mo yung sinabi ni Father. Dala mo yung sinabi ng ibang servants. Baon-baon mo yun eh. Pumupunta ka sa simbahan na merong kang dala. Pero pag uwi mo, meron ka pa ring dala. Minsan, hindi lamang basta kung ano yung baon mo. Naaalala mo, ba't kaya ako sinabihan ni sister ng ganito? Ba't kaya ako sinabihan ng ibang mga sakristan na kung kasama na ganito? Nananatili yung mga salita. Words have power. They create an impact. Minsan, nagtatampo tayo, di ba? Minsan, ayaw pa nga nating magpakita. Kasi may narinig tayo. Mga magulang, ang unang tanong sa inyo ay ito. Ano yung pinakamasakit na nabitawang mga salita ng iyong anak sa iyo? Kasi, dala-dala natin yon. Tahimik man tayo, sometimes we suffer alone and we suffer quietly because of those words. Dahil sa mga salitang yaon. Minsan hindi nyo na lang sinasagot. Minsan nananahimik. Pero hindi ibig sabihin ay hindi nyo ramdam ang mga salitang yaon. You keep them sa puso nyo. At minsan mga magulang, you just allow it to be there. Hindi dahil sa hindi masakit. Nandoon yung sakit. Pero kasi, sa pagdedebosyon nyo at sa pananampalataya, nababago. Nababago pa unti-unti yung sakit. Nagkakaroon ng positibong epekto sa atin. At sinasabi natin, bahagi ito ng aking pagkahirang bilang isang magulang. You offered what? Tears sa inyong mga anak. You offered what? Sacrifices. You offered what? Prayers. Itong tatlong ito. Ang ibinibigay nyo sa inyong anak sa pag-aruga, luha, panalangin,
sakripisyo. Pero nakakarinig pa rin kayo. Naaalala ko, March 30. Minsan nadaanan ko yung homilya ni Father Danichi. Ang homilya niya ay tungkol sa anak na walang kwenta. Sa isang anak pa na makwenta. Alam mo, very proud ako sa mga estudyante ko. I'm very proud of you, Father. Yun ang isang example, mga nanay na, ang sabi ng batang anak, ang sabi ng bunso, gusto ko nang kunin. Ibigay mo na sa akin ang bahagi ng aking yaman. Ang mga salitang yun ay nakasusugat sa damdamin ng isang ama. Parang sinabi mo, aba, wala ka na akong panahon at hindi ko na mahihintay ang iyong kamatayan. Ibigay mo na yung singsing mo yan, nanay. Ibigay mo na yung mga singsing mong yan. Ibigay mo na yung mga alas mo. Ibigay mo na yung parte ng yaman na para sa akin. I cannot wait and I don't have much time for you to die. Paghihintay pa ako para mamatay ka, para makuha ko yung para sa akin. Ang sakit. Mga magulang na buhay pa, pinagpaparte-partehan na ng mga anak, anuman ang meron siyang pwedeng maiwan. Pinag-aawayan na, buhay pa ang magulang. Words! Ang sakit na ng salitang yun. Paano pa kapag sinabihan ka ng anak mo, huwag mo na akong pakialaman. Pakialamero ka kasi, nanay eh. May sarili na akong buhay. Huwag mo akong pakialaman. Malaki na ako. Para ba kang sinasabi sa iyo, you are no longer part of my own life. Hindi ka na parte ng buhay ko. Pakialamera kasi. Hindi lamang basta salita, kundi ipinaparamdam sa atin yaon. Napakaraming mga salita. Ako, nung lumalaki ako, masakit din ang bitaw ng mga salita ko. Nakasusugat ng damdamin. Siguro dahil sa punong-puno din ako ng mga bagay na hindi ko maunawaan. Ngayon, naaalala ko yun. And you know what, Danichi? Yung mga nagpalaki sa akin, yung mga surrogate parents ko, hindi ko mga tunay na magulang, yung mga nagpalaki sa akin, they were just so silent. They just received those words. Pag sinabi ko sa kanila, lalayas na ako dito. Naku, masakit siguro sa magulang. Pag narinig yun na, lalayas na ako dito. Sa bahay na ito. At hindi ako magpapakita noon ng maraming araw. Naglalayas ako. Pag sinabi ko na, ano talaga? Wala naman talaga akong kwenta. Pinapalabas ko na sila yung nag-iisip ng ganoon. Mga nanay, ano yung mga salitang sumugat sa iyo? Ano yung binitawang mga salita ng mga anak mo na kahit ngayon dala-dala nyo pa at ramdam nyo pa yung sakit? Kapag sinabihan kayo ng anak nyo, puro na lang hingi. Wala ka na bang mahingihan? May buhay din ako. Napakasakit mo. Kaya siguro itinatago ng ibang mga magulang yung kanilang karamdaman. Kasi ayaw na nilang masaktan. Lalo na kung kasabay noon, pinagpapasahan ka ng mga anak mo. At ipinaparamdam sa iyo sa mga salita nila na ikaw ay pabigat. Napakasakit siguro noon. We keep them in our heart. Doon, sa parabola ng alibughang anak, nanahimik yung tatay. Gustong kunin ng mana, nanahimik ang tatay. Ibinigay sa kanya. At nagpakalayo-layo. Masakit yung mga salitang binitawan niya. Hindi na mahintay ang kamatayan. Mga
kabataan. Baliktarin natin. Ano naman ang narinig niyong pinakamasakit na mga salita mula sa inyong mga mahal sa buhay? Punta tayo sa ating paglilingkod. Servants! Sino ba dito mga servants? Nasaan ang... Naku, magro-roll call ako, Father. Nasaan ang mga altar servers? Nasaan ang mga lay ministers? Kuya, pagagawan ka tayo ng revolto dito. Nasaan ang mga mother butlers? Ay, maraming mother butlers. Nasaan ang mga choir members? Ew, nagutom na. Nasaan ang mga lectors and commentators? Nasaan ang mga SOCO members? Yeah. Ano pa bang nakalimutan ko? Nasaan ang ating mga pinaka-importanting mga tao na nagdadala ng tikpaw? Ang ating mga collectors. Ay, ang daming collectors. Minsan naman punta kayo sa amin. Dalhin nyo yung koleksyon. Nasaan ang ating mga greeters? Kasama na rin. Ano pa bang nakalimutan ko? Mga catechists, nasaan? Ay, Father, ang babata pa ng mga catechists. Ay, totoo nga, bata pa. Nasaan ang mga sambayaniya? Mga bata. Nako, maraming salamat sa pagdalo. Servants. Ano naman ang mga negatibo at mga salita na hindi maganda na nakasugat sa inyo mula sa mga kasama na mga lingkod ng simbahan din? Because sometimes it becomes the reason for us wanting to leave the ministry. Kapag sinasabihan ka na, ano ba yan? Ilang taong ka na dito? Kuto ka na ng simbahan, hindi ka pa natututo? Wow. Kuto ka daw, hindi nila alam, garapata ka. Sakit yun na. Kuto ka ng simbahan, tapos hindi ka natututo? Yan ba ang nalaman mo sa mga taong yaon? Sinabi pa naman na senior ka na dito. Ang dami mga salita. Pangalawa, puro na lang hingi. Puro na lang asa. Sakit nun. Yung pangatlo, wala ka nang ginawa kundi kumain dito. Nagpapakita ka na lang kapag may kainan, kapag may okasyon. Alam mo, napakasakit noon kahit totoo. Masakit nun yung pagbintangan. Oy, inubos mo na yung ulo ng lechon, hindi pa nagsisimula ang kainan. Sa isang gathering, fiesta, nagkakagulo ang mga parishioners kasi hindi pa kumakain na wala na yung ulo ng lechon. Yun pang mareklamo ay maalat, ay sobrang tamis, ay sobra naman ng mantika nito. Wala naman siyang dala. Pero masakit yun. Alam mo, may sasabihin ako sa inyo, mga naggagandahang mga taga Nuestra Señora, de Soledad. Hindi naman nag-aaway dito yaong mga nag-a-attend ng mass. Alam mo kung sinong nag-aaway? Tayo-tayo. Tayo-tayo. Because of our own hurtful words. Oh, narinig ko yung mga altar servers nag-uusap-usap sa isang
Pagkatapos ng misa, pinapakain sila. Ang sabi ng isang altar server, ayan, nilabas na yung dessert na pangmahirap. Kasi tuwing kakain sila, nakikita nila laging may gulaman na walang halo. Plain na nandoon lang sa llanera. Ang tawag nila, dessert na pangmahirap. Kaya simula noon, ang dami ko nang linalagay na pasas. Ayoko masabi-sabihan niyo kung mahirap, ha? Ayan, pasas. Yung pasas na matigas. Na pangmahirap. Ang dami-dami. Noon, nung isang linggo, yung mga altar servers ko nag-iiyakan, nag-aaway. Dahil lamang sa bell. Ang sabi ng isang batang maliit, gahaman siya sa bell. Mandakin mo yung mga salitang yan. Sabi niya, kainin mo yung bell na yan. Ito pa yung bell, kainin mo yan. Pati yung insenso, pati yung thurible, pati yung charcoal, kainin mo. Pinag-aawayan. Sabi ko, sa linggo, ibibili ko kayo ng tig-iisa-isang bell. Pati rotating bell. Meron kang rotating bell, Father? Naku, Father, 60,000 yun. May alam akong tawin ka. Para hindi mag-away-away ang mga altar servers sa St. Paul. Doon sa 60 lang yun. Ha? Ang mga lectors and commentators ba, nag-aaway-away din minsan. Sasabihin ng isang lector, oy, kung magsalita ka, magbasa ka para kang lasing, nakakasugat kayo ng damdamin yun. Ayusin mo ang pagsasalita mo. Pwede namang magsabi ng maayos, hindi po ba? Ang mga salita nakakasugat. And some of our servants would just prefer to live away because of the hurt. Nasaktan. Sinabihan ng bunso ang kanyang tatay, kunin mo na, nanahimik siya. Punta tayo doon sa kapatid niyang panganay. Nung dumating siya, alam natin ang kwento. Ha? Sinalubong siya ng kanyang tatay and so on. Binigyan siya. Nagpa-party and all. Ang sabi ng bunso, ang sabi ng panganay, parang sinabi niya, bakit mo pa tinanggap yan? Hindi ba nilustay? Hindi ba ako? Comparison. Ministry heads, iwasan. Kapag may marinig kayo na ang ibang members nyo, kinukumpara kayo doon sa iba. Tingnan mo sila. Naku, paborito natin. Tingnan mo yung mga youth na yan. Kain lang ng kain. Tingnan mo yan. Hingi lang ng hingi. Stop them. Kasi parang sinasabi, mas mabuti akong anak, mas mabuti kaming ministry, mas mabuti kaming organization, mas mabuti kaming... Hindi ganun ang paglilingkod sa simbahan. Sinulsulan siya ng mga servants. Ang sabi niya, anong nangyari dito sa bahay? Ang sabi ng servants, nagpa-party ang tatay mo kasi ganyan. Sinulsulan. Halika, kuya. Halika dito. Alam mo, yung kasama nating altar server, kabago-bago, papansin na kay Father. Opo. Hindi po. Binawi niya. Role-playing lang to. Huwag kang umiyak. Alam mo, yung bago nating altar server, tol,
Yung bago nating altar server, kabago-bago lang, epal. Kabago-bago lang, papansin. Kabago-bago lang, nako, naglalapit na kay Father. Di ba? Opo. Role-playing lang. Ito naman, alamin na kung sino. Oh, manulsol. Oo nga. Alam mo, pre, pagkainan, lagi na lang sila yung naiimbitahan. Pagkainan dito sa simbahan, lagi akong gutom. Di ba, pre? Opo. Sulsul. Kaya, kami mga pari, we always have to remember, huwag makikinig sa isa. Kasi kung pakikinggan ko lang isa, hindi man lang magkakaroon ng boses yung iba. Mahirap yung paunahan. Para kang elder brother. Ha? Nasulsulan lang. Oo nga. Yan talagang kapatid ko niyang. He doesn't have the right to come here, to return. Mabuti pa because I deserve everything. Totoo nga. Ako, mga kaibigan ko, hindi niya pinagpapatay ng kambing. Siya, samantalang siya na nagwaldas ng mga... Oh, we like that. Ang tawag doon, Father Danichi, nung nag-estudyante kayo, we always remind you, spiritual pride. We are better. We deserve more. We are holier. At isa pa, tayo ang nauna sa simbahang ito. Yang mga kabataang yan, nako! Hindi pa yan ipinapanganak. Nandito na ako. Dumadaus-dus na ako dito sa simbahan. Tapos lalapit yun, oo nga. Napakahirap yung oo nga. Oo nga, sister. Oo nga. Yung pagsusunsul. Because you keep on reinforcing other people. Mahirap yun. Halimbawa, may nagtatampo sa akin bilang pari. Kasi ang mga servants, di ba? Mahilig din tayong magtampo sa pari natin. Ba't ang puti-puti mo, Father Danichi? Ba't my God. Pag na-assign pala dito, lalong pumuputi. Nuestra Señora de Soledad, kung naririnig mo po ako, sasabihin, alam mo, si Father, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Gawa tayo ng steps. Nagkakaroon ng conflict, mga hidwaan dahil sa salita. Ay, naku! May mga hindi nagbabatian, buwanan na ang kwento. Pag nagkakasulubungan, anong ginagawa? Naku, alam na alam niya. Paiwas. Pag nagsabi na ang pari inyong maputi, o magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Naku, nagkakabuhay yung mga anghel. Yung sa likod mo, na kailangan mong batiin, hindi mo binabati. Ay nako, words divide, words create conflicts. Oh, may hidwaan. Kasi may kilos na hindi maganda. Iniwasan niya ako. May sinabi siya. Sinaktan niya ako. Hindi niya ako pinansin. May behavior, may kilos, o may hidwaan sapagkat may kilos. Halika kayo dito. Tayo kayo ang visual aid. Halika dito, kuya. Halika dito, kuya. Ganyan talaga. Human props. Ito, yung hidwaan. Example lang naman. May hidwaan, taas ang kamay ng hidwaan. Kasi may
kilos, taas ang kamay. May hindi magandang kilos kasi may interpretasyon. Taas ang kamay. Ulitin natin. Nagkaroon ka ng interpretasyon sa taong ito. Taas ang kamay. Kaya nabago ang mga kilos. Kaya nagkaroon ng hidwaan. So halimbawa, ang hidwaan ay hindi lamang ministry against another ministry, kundi ang mga hidwaan ay nasa loob ng kanya-kanyang ministry. Inis ako sa taong yan. Hindi marunong magplantsa ng purificator. Gusot-gusot ang corporal. Nakakahiya kay Father. Hindi ko siya babatin. Ikaw, wag ka na magplantsa. Ay, nag-away na. May hidwaan. Kasi may hindi magandang kilos. Kasi may interpretasyon ka na. At lagi yun, laging nangyayari pa ulit-ulit. Ang kailangan ninyo para hindi maulit. Sinong head ng altar servers? Nasaan siya? Anong pangalan? AJ po. AJ! Halika muna! AJ! Si AJ para ng lay minister, no? Halika, AJ! Ang laking mama nito, bro. Upo ka, AJ, dito. Kasi ang mga altar servers minsan, mga mapusok. Pag nagalit, talagang nag-iiyakan pa. Minsan nagsusuntukan. May hidwaan. Kasi may hindi magandang kilos. Kasi may interpretasyon ka sa taong yaon. AJ, dito ka. AJ, para mga apo mo ito. Pag may bigay si Father na pagkain, hatian mo din sila. May hidwaan. Kasi may hindi magandang kilos na nangyayari. Kasi may hindi ka magandang interpretasyon. AJ, ang gagawin mo, kakausapin mo at lilinawin mo. Yun ang gawain mo. You have to clarify. Amen? Ang hindi nangyayari sa atin, nanay, ate, kuya, we don't clarify. We perpetuate wrong interpretation. We perpetuate wrong behavior. We perpetuate. Nagtutuloy-tuloy lang natin yung conflict. Pag kinausap ni AJ, si Payat, sabihin niya, bakit ka nasaktan? Kasi hindi niya ako binati. Tapos nag-message siya sa akin ng hindi maganda. Sabi naman ito, nagkamali lang naman ako AJ, may clarification. Kapag may clarification, lectors, naunawaan niya. Very good. Pag merong clarification, ulit. Pag merong louda, pag merong nababago ang pre, malakas, ganyan ka agad. Kasi, pag merong ang bigot niya ng braso niya, pre, ng AJ. Pag merong nababago ang behavior, nababawasan at nawawala ang pero kung walang clarification, mananatili ang behavior, mananatili ang so ikaw turuan mo pag may hidwaan na wag ng gatungan o sulsulan, kundi papagkausapin nyo para magkaroon ng paumanhinan at paglilinaw sa mga nagawang mga bagay-bagay. Do you understand? Yes.
Ay, marunong nang yes sa mga altar servers kahit parang gutom na. Do you understand? Yes. Oh, may twang. British. Do you understand? Yes. Oh, nonchalant lang. Oh, punta tayo. Palakpakan natin ang mga altar servers. Punta tayo sa mga lectors and commentators. Halina kayo dito. Bilis! Bilis! Oh, oh yan. Yan, halika. Apat. Palakpakan muli natin ang ating mga lectors and commentators. Kulang pa, alikate. Oh. Uy, magagaling ang mga lectors and commentators. Nakikita ko minsan. Ayan, 1, 2, 3. Oh, makinig. Halimbawa, nag-away-away kayo sa uniform. Nag-away-away kayo, pinag-aawayan uniform. Ano ba ng mga servants? Okay. The conflict will remain because there are behaviors na hindi mo maunawaan because of certain interpretation. Kahit sino pwede mag-clarify. Kung hindi mo kaya, magpatulong. If you clarify, there will be a different interpretation. There will be new and positive behaviors. And there will be no conflict. Huwag patagalin. Okay, dahil nandyan na rin kayo, mga lingkod ng Nuestra Señora desde la Soledad, pagkakausapin mo ang kapwa mo altar server o anak mo, sasabihin mo, eto kasi ang naramdaman ko. Mahalaga yun. Mga magulang, for you to validate the feelings of your own children, yung pakiramdam mahalaga. Huwag puro palo, mura, at kung ano-ano pa. Ito kasi ang naramdaman ko. Maliwanag po. Sabihin nyo nga, feelings. Malalakas ang mga pakiramdam natin kaya mabilis tayo maging sensitibo. Una, feelings. Pangalawa, behavior. Ano yung pangalawa? Uy, yung ginawa. Ito kasi, ang naramdaman ko doon sa ginawa mo. Cite a specific instance. Pinagsabihan mo ako sa maraming tao. Napahiya ako. Na-express mo yung pakiramdam, nalungkot kasi ako, nasaktan kasi napahiya ako nung sinabihan mo ako sa maraming tao. May feelings ba? May behavior ba? Sunod, goal. Goal. Sana naman, tol, sa sunod, sabihan mo ako nang hindi nakakarinig ang iba, ako lang. May pinag-usapan kayong goal. Do you understand? When you clarify, itong tatlong ito ang mahalaga. Hindi yung nagpaparinigan kayo at patutsadahan sa Facebook. Hindi maganda yon. Halimbawa, mga mag-asawa, dumating ang asawa nyo, lasing. 11:00 ng gabi. Pagkatok niya, tinapon mo at pinukul siya ng platito. Sunod ay kaldero. Sunod ay balde. Timba. Sunod ay kutsara. Hindi malinaw kung ano nangyari. O kung anak man nyo yan na dumating, hindi malinaw. Uumpisa natin sa una. Kumain ka muna. Ito ang mga tanong. Ang tanong ay, ako? Ikaw? Nasaktan ako?
May feeling ba? Meron. Kasi umuwi ka ng late. Hindi ka man lang nag-text. Behavior yon. Yes. Pangatlo, sana naman may pinag-uusapan kayo. You agree on something. Sa sunod, para maayos. Para you will never be accused na sabihin ng anak mo na, si mama, hindi ko alam kung ano talaga nangyari. Kasi nga hindi malinaw, you did not communicate to him kung ano yung pakiramdam mo talaga, kung ano talaga yung ikinagagalit mo, at pangatlo, kung ano ang gusto mo. The same thing sa atin sa mga naglilingkod sa simbahan. It's not enough for us to be hurt and to feel the hurts or to identify the hurts. We need to specify ano yung ikinagagalit ko. Kailangan kong tukuyin. Hindi yung, hindi ko siya babatiin ng matagal. Wala siyang kwenta. Porke ganito. Ang dami na nating sinabi. But you must have the courage to clarify. Do you understand? The same thing sa ating magkakapatid. Ay, nako, sa magkakapatid. Kaya nape-perpetuate yung conflict kasi hindi naman tayo nag-uusap-usap to clarify things. Kaya tumanda na tayo na meron tayong mga daladalang mga inanakit. Sayang naman ng paglilingkod kung ang dami nating bit-bit na hindi maganda na hindi naman clarified. Oh, we just perpetuate the drama. We just perpetuate the conflict. We just dramatize a lot of things na wala namang nare-resolve because we don't clarify. Kayo, mga magulang, are there things that you need to clarify sa mga anak nyo? Meron pa kayong gustong linawin na hanggang ngayon iniisip-isip nyo pa na sana mabigyan ng linaw? Are there things that you need to be clarified tungkol sa inyong magkakapatid? Are there things that you need to be clarified tungkol sa mga bagay-bagay sa mga kasama sa simbahan? Huwag itatago kasi napakagaling natin doon sa privatizing our own pain. Yung elder brother, tinago niya ang lahat. Tinago niya. Hindi niya sinabi yung nararamdaman niya. Okay, let's have a brush up. Review tayo. There is a conflict because of behavior. Fueled by interpretation. And it must be clarified. Tatandaan nyo. Sasabihin nyo kay Kuya AJ, Kuya AJ, siguro kailangang mag-usap si ganito at sa ganito. Hindi tinatago yun. Kailangan paigtingin ang kapatiran. Ang kapatiran bilang altar servers ay hindi lamang basta paglalaro ng basketball, agawan ng schedule, paunahan, sino ang magbabalibag ng insenso, sino ang magsusuot ng magagandang mga Hindi yun. Pinaiigting yung kapatiran because you, as altar servers, you serve as a support system sa buhay nyo. Here, we learn how it is to be formed as good Christians. We do not perpetuate conflicts. Yung binubuli mo, nag-aaway na naman yan, mga yan. Wala talagang kwentang mga yan, hindi ganoon. May malasakit kayo. And so we have to remember. And in clarification, it involves three things. Identifying the feelings. So yung galing ng altar server mo, proud ako. Bigyan ng scholarship yan. Libre ka ng fishball buong taon na pag-aaral. Identifying feelings. Pangalawa, behavior. Nasaktan ako kasi yung pangatlo, goal. Pag sinabi sa iyo ng magulang mo, nagalit ako sa iyo.
May pakiramdam. Bantayan mo yan. Isulat mo. Check. Pangalawa, kasi inubos mo yung kanin. Identified behavior. Pangalawa yan. Pangatlo, sa susunod, tirhan mo naman ang kapatid mo. Nabuo ba? Malinaw ba sa iyo? Pero kung piningot lang kita ng siba-siba mo ng batang to, hindi malinaw sa bata. The only thing that will be remembered, punishment. Not the values. Not the discipline, but the punishment. Palakpakan natin ang ating mga lectors and commentators. Tawagan natin ang ating mga mother butlers. Mother butlers. Nasaan ang mother butlers? Dahil ang mga mother butlers, ang iba, masakit na ang tuhod, lagyan natin ng upuan. O altar servers, tulong. Kuha ng upuan kasi masakit ang tuhod ng mga mother butlers ng iba. May gout. Nanay, dito ka nanay. Oh. Nanay. Oh. Di na kayo uupo. Oh, sige, dito, stage. Pangalan mo, ate? Erlinda Gato. Gatos? May estudyante kaming Gatos. Pampanga. Taga Pampanga ka? Sige po. Upo na po kayo. Palakpakan natin ang ating mga mother butlers. Parang hindi naman kayo mother butlers. Parang mga dalaga din lang kayo. Mga nanay. Yaong bunso, pagkatapos magsabi ng mga hindi, ng mga mapanakit na mga salita, lumayas, umalis. Lahat po ba kayo may asawa? Dalaga po kayo? May ipapakilala ko sa inyo natin. Napakarami naming balo sa Malibay. Nanay, ipaliwanag mo nga sa mga altar servers natin kung anong nararamdaman ng isang magulang na nabibitawan ng masasakit na salita, nasusumbatan, at nilalayuan ng anak. Ano kayang nararamdaman ng isang magulang? Siyempre, masakit. Masakit pong ipin ng nanay. Masakit po yun. Sasabihan ka ng ganyan ng anak mo. Masakit po sa dibdib. Ano ang nararamdaman ng isang nanay kapag nilalayuan at ipinaparamdam ng iyong anak na malayo ang kalooban ko sa iyo? Ay, teka muna, wala pang microphone, nanay. Andito po, nanay, yung microphone. Ilalapit, nanay, yung microphone. Hindi dadagukan agad, nanay, ang dibdib. Nanay. Nasasaktan po yung kalooban. Ate, kapag ipinaparamdam sa iyo ng iyong anak na parang kulang na kulang ang mga bagay na ibibigay sa kanya at hindi sapat, ano ang nararamdaman mo? Nakakapagtampo. Ang lakas din ng boses niya, no? Pag lumalayo ang mga mahal sa buhay, kapag ikaw na ang sinusumbatan, anong nararamdaman, ate? Masakit po, syempre. Dramatize tayo ngayon. Father Daniche, tayo na. Moment na natin to. Iisip ka ng isang mga panakit na mga salita at speaking lines, tapos sabay, layas papunta doon. Ladies and gentlemen, we present to you the parish priest in an episode entitled
lumayas ka. Father Danichi, ano pa yung mga masasakit na mga salita na hindi natin nararanasan bilang magulang, pero maaring nasasaktan ang mga magulang kapag sinasabi ito ng mga anak nila? Hindi ka marunong makinig. Hindi ka marunong makinig. Paulit-ulit. Ano man si mama? Sarang plaka, market. Paulit-ulit. Para namang lagi na yung binabag mo. Ikaw, nanay, pwede mo bang maibahagi sa amin kung ano yung salita na they still linger? Yung pinakamasakit na salita na narinig mo, na sinabi sa iyo. Nakakahiya. Maliit ka! Yun ba? Nanay, yung mga relo mo, pwede nang pambayad ng utang ng parokya. Anong naaalala mo? Yung sumasagot po ng pabalang-balang. Narinig nyo yan? Sumasagot sa magulang ng pabalang at walang galang. Akala nyo, mga salita lang yon, sumusugat yun sa kalooban ng magulang. Do you understand? Yes. Yes daw, nanay. Huwag ka nang umiyak, nanay. Okay na yan. Ano yung example, nanay? Yung pinagsasabihan ako na mas parang siya yung magulang, ako yung anak. Baka naman ikaw ang maling-mali, nanay. Oh, Father Danichi, thank you so much. Listen! Yung katotohanan, masakit. Kaya ingatan mo yung salita. Kahit pa alam mo yung totoo. Halimbawa, ako ay pari at sasabihin ko, sa misa, totoo naman, sasabihin ko, choir! Kuya, hello? May tao pala, kala ko multo si kuya eh. Hello kuya, ang ganda naman ng lugar mo dyan. Sasabihin, ako, bilang pari, choir! Sintonado naman kayo dyan. Madali lang po ha. Pagsasabihin ko lang choir to. Ano ba naman kayo? Mag-practice naman. Sa loob ng misa, una, totoo yun. Maaring totoo. Pangalawa, yung manner ng pagsasabi mo, yung hindi maganda. Pangatlo, never use the pulpit. I will never use the pulpit to call their attention. Kasi mapapahiya sila. So ang ibig sabihin nito, mga magulang, maaring totoo ang sinasabi nyo, pero the manner that you tell it, the manner that you speak it, speak in love always. Do not just speak. Do not just speak your mind. Kasi ito yung naiisip ko tungkol sa anak. Kasi ito yung naiisip ko. Kasi pari siya. Maunawaan niya, I will speak my mind. No, speak in love. Kasi kung isip lang, hindi ka magiging sensitibo sa kung paano mo sasabihin yung katotohanan. Truth may not be enough. Kaya nagagalit siguro minsan ang ibang mga anak dahil alam mo yung totoo, pero yung pamamaraan mo ng pagsabi, hindi maganda. Nagagalit, nag-aaway kayong mag-asawa because you know the truth. But you do not speak in love. Mga magulang, naunawaan. Mga mag-asawa dito, nauunawaan po. Mga servants, mga servants. Tama naman yung totoo. Pero yung pagsalita mo, meron pang mga description, ha? Para kang baboy kumain, ha?
Magsasabi ka lang ng totoo at aayusin mo ang pagsasabi mo. Huwag ka nang maglagay ng description ng kung ano-ano. It's not necessary. Unnecessary words hurt. All the more. Ano, nanay, ang maipapayo mo sa mga lingkod ng simbahan o sa mga mahal sa buhay na nagkakaroon ng ganoong karanasan? Nasasaktan at naghihiwalayan dahil sa masalita. Ano ang maipapayo mo? Kailangan pong pag-usapan. Pag-uusapan. Yun ang wala. Nalulunod tayo sa maraming gawain sa simbahan, pero hindi tayo nag-uusap-usap. Our ministry is supposed to be a relational ministry. Amen? Kaya pag uwi natin sa bahay, dala pa rin natin ang problema, lalong bumigat. Kasi yung problema natin sa bahay, nauulit pati doon sa simbahan. Amen? Kung hindi na tayo nag-uusap sa bahay, akala natin we are expecting a safe place na pwede man lang tayo makaroon ng kausap sa simbahan. Hindi natin nakuha. Tayo pang pinag-uusapan. Amen? Baguhin yaon. Naka-live ba ito? Ay, Panginoon kong puso ni Maria. Ba't di nyo sinasabi? Words have power. Amen. Amen. You were also hurt because of hurtful words. Amen. Amen. Anong pwede mong maipayo sa mga mag-asawa tungkol dito? Mag-usap. Nangungopya ka lang, nanay. Ate, balo ka na. Kung may manligaw sa iyo, ano ang hahanapin mo sa isang asawa tungkol sa mga pinag-uusapan natin? Siguro number 1 na po yung pareho po sa akin nagsiserve din sa simbahan. Para mas maintindihan namin kung ano yung trabaho namin dito. Marami kaming balo sa parokya na nagsiserve sa simbahan. Nanay, ikaw ba ay nasakta na rin ng kapwa mo lingkod sa simbahan? Nagkaroon ka na ba ng karanasan na naksaktan ka ng kapwa mo lingkod sa simbahan? Opo. Napatawad mo na ba? Opo, Padre. Bakit nanginginig ka? The father, when he saw the child, his son, malayo pa, natanaw niya. Ibig sabihin, nagbabantay siya. Ay, ang ganda dito. Ipropose ko na ang mga altar servers, may isa dito, may isa doon. Na, dito kayo uupo, ha? Sabihin nyo kay Father Danichi. Clarify it first. Malayo pa. Nadungawan niya. Sa probinsya maganda. Kasi ang mga bintana nila, laging may matandang mga nakadungaw. Dito wala, laging takot. Pero sa probinsya nakadungaw ang matanda. Malayo pa. Nakita niya na. Sa parabola ng alibughang anak. Sinalubog niya ito. Sinalubog. Nag-practice pa, nanay. Yung anak. Nung nagutom yung anak, nag-practice. 3 ang sinabi. Ang una, nagkasala ako. Laban sa iyo, sa harap ng Diyos. Nagkasala ako. Pangalawa. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Hindi na ako karapat-dapat na tawaging iyong anak. Ituring na lang akong alipin.
Rehearse niya yon. No, ibig sabihin noon, hindi pa buo yung paghingi niya ng tawad. Para bang nagutom lang siya. Gutom na gutom siya, kaya bumalik na. Naalala niya, there is abundance of food. Alam nyo, ang sabi ni Bishop Ambo, nagkaroon lang ng tunay na pagsisisi nung yakap-yakap na siya ng kanyang ama. Malayo pa siya. Sinalubong. Bakit ka mo sinalubong? Altar servers. Ba't kailangan salubungin ng tatay? Kasi noong unang panahon, pwede kang batuhin, saktan ng mga kapitbahayan, ng mga kapitbahay. Kasi nilustay mo, hindi lamang basta pera ng parokya nyo, pera ng pamilya mo, kundi pera ng pamayanan. Kaya niya sinalubong para sabihin, I have forgiven him. Pinatawad ko na siya at sinalubong siya ng yakap at ng halik. Para sabihin niya, huwag niyong saktan. Pinatawad ko na siya. At sinabi ng ama, bihisan siya ng pinakamahusay, pinakamagarang damit. Lagyan ng singsing. Bihisan ng damit. Ibig sabihin, ibinabalik ko ang karangalan mo bilang aking anak. Nagkakaroon ng pagpapatawad. Ilagay ang singsing sa daliri. Ibig sabihin, ang singsing kasi noon, meron pang tatak, seal, sa mga dokumento, sa mga lupa. Pwede kang maging bahagi ng transaction bilang anak. Pangatlo, lagyan ng sandalyas. Kasi nga, nanay, ang mga alipin walang tsinelas. Ang mga alipin walang mga panyapak. Di ba sabi niya, ituring mo na, hindi, lagyan ng sandalyas, lagyan ng panyapak, sapagkat ikaw ay aking anak, hindi ka alipin. Kung mapapansin nyo doon, dalawa lamang ang nabanggit niya. Yung ituring mo akong alipin, hindi niya na nabanggit yaon, sapagkat pinatunayan na ng kanyang ama ang kanyang wagas na pag-ibig. Magkano po ito? Kaya, normal na naranasan natin ang mga hidwaan sa parokya. But Lenten season, isang napakagandang panahon. Hindi lamang para sa pagtuturo, kundi pagsasabuhay at pagpapaigting at pagpapalalim ng ating mga ugnayan. Go back to your own families. Communicate clearly and speak in love. Hindi ka lamang basta bahagi ng mga lingkod ng simbahan. Ituring mo silang kapamilya at kaibigan. Tapusin yaong iwasan. Alam mo, itong simbahan nyo, sinasabi ng iba, maliit. Pero alam mo, lalaki ito. Mas higit na gaganda ito. Amen! Amen. Para siyang kasilyo. Alam mo, we have to claim it. Ang simbahan natin ay gaganda, lalaki. Amen! Sabihin niyo yun, ang simbahan namin, lalaki at gaganda. Mas dadami ang mga deboto sa aming parokya. Mas makikilala ang aming patrona. Tingnan ko nga. Ang simbahang ito ay lalaki kasi uusog pa hanggang doon. Ulitin nyo. Napakaganda. Nakikita ko na. Mabubuo muli ang aming simbahang bato.
gaganda ang simbahang bato. Pero mauuna, ulitin, mabubuo, lalalim ang ugnayan ng simbahang tao. Amen! Para sa ano ang gandang simbahan kung lagi nagbabangayan? Para sa anong gagawa kayo ng mas malaki at magandang simbahan na pagdadasalan kung hindi naman nababago ang inyong asal? Kaya sabay-sabay na gagawin ni Father Daniche. Pagpapalalim, paghuhubog, pagbubuo ng simbahang tao at pagbubuo ng simbahang bato. Huwag nyo nang isipin kung gaano karaming pera ang kailangan. Unahin na ang puso. Ilagay nyo ng puso dito. Pag misa, bukas, sasabihin nyo, naniniwala ako. God is a God of newness. Amen. Ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. Magkakaroon ng pagbabago dito sa simbahan nyo. Amen. Our God is a God of new beginnings. Amen. Bibigyan kami ng bagong simula. Hindi lamang ng basta ng pagbabago, kundi bagong simula. Hindi lamang simula dahil sa structure, dahil sa pagbabago ng simbahan, kundi simula ng mas malalim at maganda at makabuluhang ugnayan. Amen. Puro kayo amen, ha? Because in the first place, ako mismo, naniniwala ako sa pari ninyo. Pangalawa, naniniwala ako sa kakayahan ninyo. Palakpak kayo para sa inyo yun. Pangatlo, higit nating pinaniniwalaan ang kayang gawin ng Diyos. Amen. God will work through Father Daniche and through you. Sa pamamagitan ni Father Daniche at sa pamamagitan ninyo, gagawa ang Diyos. Ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi skills ni Father Daniche, hindi yung kakayahan nyo, kundi yung kakayahan ng Diyos sa pamamagitan ninyo. Yung pinag-usapan natin, yun ang muna, ang pundasyon. Bukas, kung sasabihin mo, Sister, paumanhin ha, nagkulang ako. Nagkamali ako sa iyo. That's the very foundation of the structure. Pag sinabi mo sa asawa mo, sorry honey pie, love. Sorry cupcake. Medyo mabunganga ako. Hindi ko pinakinggan yan. That's the very foundation of the church. Kung tayo mismo dito, pinag-iisa at pinagbubuklod ng pag-ibig ng Diyos, gagawa ang Diyos. Pagbubuklurin niya ang mga puso natin at pag-iisahin, kaya niyang buuin yan sa pamamagitan natin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, this house is your house. This church is yours. Nabuo ang pangarap ng mas malaking simbahan at dasalan. Hindi sa amin, kundi pinangarap mo na ito. Ikaw ang unang gagawa ng hakbang at ikaw ang unang gagawa ng pamamaraan. Hipuin mo po, Panginoon, ang aming mga benefactors, ang aming mga sponsors, ang mga nakatunghay sa recollection na ito, na tulungan po kami na magkaroon ng kabuuan ang pinapangarap naming bahay dasalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapuntahan ng mga taong mahipo ng iyong grasya. Panginoon, kulang. Hindi sapat. But Lord, we live in the overflow of your grace. Ikaw ang unang gagawa ng pamamaraan. Ikaw ang unang gagawa ng hakbang. Padadaluyin mo at paaapawin ang biyaya para magkaroon ng katuparan ang aming pangarap.
Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat. And ngayon pa man, congratulations na po doon sa inyong pangarap. Soledad clap para kay Father John. Ganyan si Father John magklase. Sino ba naman ang di matututot? Sino ba naman makakatulog sa klase? Father John, maraming salamat sa pagpapatikim sa amin kung paano ka bilang guro, kung paano ka bilang naghuhubog. Salamat at pinaalala mo sa amin na importanteng kilala namin ang aming sarili para kami ay magkaroon ng magandang relasyon sa aming kapwa at higit sa lahat sa Diyos. Maraming salamat, Father John. Ito po ang komunidad ng Nuestra Señora de la Soledad. Palakpakan muna natin. Soledad clap para kay Father John. Oh, bati-bati na tayo ha. Bati-bati na tayo ha. Pwede na tayo Holy Week, po? Bati-bati na tayong lahat, no? Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng lingkod. Humihingi po kami ng tulong doon sa mga nakatunghay sa amin. Si Father Danichi po, doon sa mga nagsabi na manunood sa online natin. Nandito po ako sa parokya ni Father Danichi. Tumutulong po tayo sa malalaking mga simbahan. Tumulong po tayo doon sa mga higit na nangangailangan. Kung merong mga taong nasa laylay ng lipunan, meron din mga simbahang nasa laylay ng lipunan. Tulungan po. Sana po, makapunta po kayo dito, mabisita nyo, hindi lang si Father Danichi, kundi makita nyo ang kanilang pamayanan at makita ninyo at maging bahagi po kayo, hindi lang ng ministeryo namin mga pare, kundi sa paglalakbay ng mga tao bilang pagbuo ng bahay dasalan. Maraming salamat po. Thank you, Father John. Thank you very much. Isang photo opportunity muna, photo op muna, Father John. Pwede po ba lahat ng mga nasa balcony at orchestra, pasok po tayo, magsiksikan po tayo, picture taking muna po tayo. Father, dito na lang. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.